Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mabuti at mapayapa po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Komentuhan po natin, ito pong mag-asawa mga katambay ay sila rin po ay nasa hot seat po. Pinag-uusapan din po, lalo-lalo po sa anomalya ng flood control na sumabog po mga kababayan. Pati po si Senate President Chis Escudero ay nasasama po dito po sa sinasabing nabibigyan daw po ng pera galing po sa mga contractors. At siyempre po, ang kanyang asawa po ay kinu-question din po ang yaman at luho at sobrang luho at yung kanyang kayamanan ng kanyang asawa mga kababayan. Ang tinatanong ng taong bayan, saan kaya galing ang ginagamit na pangluho ng asawa daw po ng Senate President? Pakinggan po muna natin itong ginawa po na investigasyon kuno, moro-moro sa Kongreso mga kababayan. Kung paano po nadawit ang pangalan ni Senate President Escudero. Pakinggan po natin ito mga katambay at panuurin. Meron po ba kayong kamag-anak, asawa o kaya kapamilya na nasa gobyerno ngayon? Yes po, Your Honor. Sino po sila at ano ang kanilang posisyon? Po? Sino po sila? Yung sinasabi niyong kamag-anak ninyo. Kapatid ko po, Your Honor. And what is his position in government? Mayor po, ngayon, sa isang bayan sa Sorsogon po. Saan po? Sa Sorsogon. Sa Sorsogon. Aside from your brother or is that sister? Wala po akong sister. Sino pa po? Maliban brother doon? ko po, city councilor din po sa Sorsogon. Maliban doon sa dalawang nabanggit ninyo, meron pa ba kayong ibang kamag-anak? Wala na po. Nasa government? Sa pagkakaalam ko po, wala na po. How about business partners? Do you have any business partners who are in government? Wala po, Your Honor. In the last elections, last two cycles of elections, 2022 and 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po yon? Kay Senator Chis po, Escudero. Senator Chis Escudero. Yes po. Aside from Senator Escudero, may I know if there have been other candidates for either national or local positions that you gave donations to? Wala na po, Your Honor. And more or less, magkano daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Chis? 30 million po, Your Honor. 30 million pesos. Yes, Yes, this po. was during the time that you already had government projects. Is that right? Ano po? Sorry, Your Honor. Noong panahon na yun ay kayo ay meron ng mga proyekto o kontrata sa gobyerno. Yes po, since 2009 po. Oh. Thank you. Yan po mga tambay. Ayan. Di ba? Yun. Oo. So, ang ano lang ang gustong palitawin ni Chaljok, no? Naidlip ako eh. Na umamin yung contractor na siya ay nag-donate kay Senador Chis noong eleksyon. Okay. Campaign donor. Oo. Yan po mga tambay. May contractor po na si Lawrence, ang contractor po, na umamin po sa ginagawa po investigasyon ng moro-moro ng Kongreso. Dahil karamihan po nung involved ay politiko rin, mga kabayan. At isunod naman po natin yung asawa, mga katambay. Ganyan po talaga sa politika eh. Kung yung mga congressman nga, ang issue po ay bilyon-bilyon. Sa Senado pa, isang kapulungan lang po ang Kongreso. Hindi po ba? Napakarami pong kumikita pong politiko. Di ba? Yung isang senadora nga doon di ba? Nangungumisyon sa mga condominium. Umano, ayon po sa dating senadora din. Isunod po natin itong isang, yung asawa naman po, na pinag-uusapan din po
mga kabayan. At tinatanong at kino-question din po ang kayamanan. At grabe po. Ito po. I-set up ko lang po mga tambay. Sunod-sunod na po sila mga tambay na talagang lumalabas na po ang mga issue po. Ito po, donation ito. Nanggagaling po sa contractors ito po ay taga Sorsogon. Kababayan po ng Senate President na taga Sorsogon. Ito po ay parte ng Bicol po ito. Amid alleged corruption and flood control projects, tuloy-tuloy ang scrutiny sa pag-flex ng ilang influencers sa kanilang lavish lifestyle. Among them, ang asawa ni Senate President Francis Escudero na si Heart Evangelista. On DWAR Abante Radio's Parecoy, public interest lawyer and political blogger, attorney Jesus Falsis, questioned Evangelista's wealth. Escudero earlier admitted to receiving 30 million pesos in campaign donations from one of the top 15 firms that bagged billions of pesos in flood control projects. But if you look 2010 to 2012, yung height ng career niya before Chis Escudero, normal na artista lang naman siya noon eh. Hindi pa siya nagfa-fashion week, hindi siya nakakasuot ng mga Balenciaga, wala naman siya ng mga super high-end Hermes na mga luxury talaga. Of course, generous ang asawa mo. Mamahalin ka talaga ng asawa mo. Okay yun. Kung si Chis, let's say, generous talaga kay Heart, fina-finance yung lifestyle niya. Pero kung yung source ng wealth ni Chis ay questionable, then now we can question Heart as well. Yan po mga tambay, ang nagiging problema po ngayon, mga kabayan, ang questionable, mga tambay. Bakit po grabe, pati po ang asawa ng Escudero ay nabubunyag na po at talagang kino-question na po sa social media at sa media dahil napakarangya po ng ginagawang pamumuhay o yung lifestyle niya, mga tambay, ang kanyang lifestyle. Talagang puro luxurious. Luxurious po, mga tambay. Alam naman po natin, mga gamit po yata niyan hindi po yata bababa sa milyon. Milyones. Ang mga bag po yata niyan milyones. Para kang ang isang bag ay parang napakagandang bahay na. Ang presyo po ng bag at presyo ng isang sasakyan bag pa lang. Kaya po naglalabasan po ang mga issue po ng mga politiko sa ating bansa. Yan. Si Escudero ay lumalabas na rin po na nakakatanggap din umano sa mga contractors, mga tambay, sa mga kontraktor ng pera, donasyon, yan contractor pa lang. Alam naman po natin ng mga politiko, marami po nagbibigay dyan. Hindi po ba? Karamihan po dyan, maraming donation fund. At syempre, at yung mga nagdo-donate po syempre ng malalaki, katulad po niya, hindi bababa sa 30 million, nakakakuha rin po ng pabor yan. Hindi po ba? Siyempre, tatanaw ng utang na loob yan. Kaya nga si dating Pangulong Duterte, nung siya'y kumampanya, hindi siya kumuha ng mga donation, lalong-lalo sa mga oligarko. Sa mga oligarko. Hindi siya kumuha ng mga donasyon. Hindi po ba? Dahil napakahirap, mga kabayan. Dahil una-una, gusto niyang linisin ang gobyerno, lalong-lalo sa korupsyon. Paano mo malilinis ang korupsyon? Kung tumatanggap ka ng donation dito sa mga contractors, number 1, na gumagawa ng anomalya, flood control pa lang, marami na silang ghost project na iimbestigahan. Hindi po ba? At napakahinang klase ng mga kalidad ng kanilang mga trabaho. Mabibilang mula sa mga daliri mo ang mga kalidad ng mga contractors na talagang matitibay. Katulad po ng ipinakikita po ng mga kababayan natin sa Davao City. Ang mga proyekto sa Davao City, lalong-lalo po sa mga Duterte, ay matitibay po ang mga ginawa ng mga kontraktor doon, mga kabayan. At naging tourist spot pa. Ilang bagyo na raw po ang nagdaan, ay hindi man lang po natinag at nasira ang kanilang mga flood control sa Davao City, mga kababayan. May ilan-ilan na nakakaroon ng konting damage, pero nagagawa agad, napapakinabangan, mga kababayan. Pero sa Bicol, alam naman po natin sa Bicol, mga kababayan, di ba? Alam po natin kung gaano po ang dinanas ng Bicol. Halos buong Bicol po ay nilubog po sa baha.
dahil po sa napakahinang kalidad ng kanilang mga flood control. At karamihan pa yata ay puro ghost project ang flood control sa Bicol. Hindi po ba napakarami pong namatay doon, lalo-lalo po nung bagyo. Di ba? Sila po nakaranas ng napakaraming namatay nung bagyo. Hindi po ba? Ang Bicol at pumapangalawa po ang Batangas na nagka-problema rin po, lalo-lalo po sa pagbaha. Kaya makikita po natin kung anong klase po ang mga nanunungkulan po, mga congressman, mga representative ng Bicol umano. Dahil nahandyan din po yung napakalaking issue ng anomalya. Number 1, yung Ako Bicol Party List na ngayon po ay nasa hot seat po sila, lalong-lalo po sa pangunguna ni Saldico. At syempre po yung isa pong BHW, mga tama, yung BHW na isa rin pong kumukolekta rin po ng napakaraming pera at pamangkin po yata ni Saldico, mga tambay, si Angelica Ko. Yan, mga Bicol po yan, mga tambay. Pero sa napakarami pong mga politiko, mayroong pang senador, pero ang Bicol, bakit nagkakaganyan ang Bicol? Ano nangyayari sa proyekto ng Bicol, mga kababayan? Bakit po kaya? Karamihan po kaya ng dinadalang pondo dyan ay napaghahati-hatian lang kaya ng mga politiko? Mga kababayan, nagtatanong po tayo. Hindi po masama magtanong. Dahil po ang issue po ngayon ay korupsyon. Kung may korupsyon sa Luzon, may korupsyon sa Bisaya, may korupsyon din sa Mindanao, imposible naman walang korupsyon sa Bicol. Hindi po ba? Dahil buong Pilipinas po ay binabudgetan nila. At alam din po natin na binubuhusan po ng pera ang Bicol sa budget. Hindi po ba? Kaya ang tanong po ng taong bayan, ito po bang si Senator Chis Escudero na Senate President ay nakikinabang din kaya ito, mga kababayan, sa napakalalaking proyekto ng Bicol, mga kababayan, at kumikita rin kaya ito, mga kababayan, sa mga contractors, kasama rin kaya ang isang Escudero sa nabibigyan ng porsyento ng mga contractors, mga kababayan. At syempre, questionable, matagal na pong hindi artista at hindi active. At mga kababayan, yung sinasabi nga po, dito sa binabatikos nila yung asawa na si Evangelista, si Hart, na grabe po itong magwaldas. Hindi naman po nagwawaldas. Bumibili lang naman po ng mga high-end na mga gamit. At grabe po ang pamumuhay. Kaya po kino-question, saan kaya kinukuha din daw ni Hart Evangelista ang kanyang maluhong pamumuhay? Katulad po ng mga pumutok sa social media na mga anak ng mga politiko, anak ng mga contractors, na grabe po ka-high-end ang pamumuhay. Pagkain pa lang, milyon-milyon na ang inuubos pag kumakain po sila sa labas. At lalong-lalo po, pag nasa ibang bansa pa sila kumain, mas mahal po ron dahil dolyares ang gagamitin mo ron. Dolyares, kung hindi, ay ano po ba mga matataas na pera? Yung mga pound, di ba? Yung mga pound, mahal yan di ba? Yung pera na yan. Euro, di ba? Mga mahal na pera yan. Kung euro pa ang gagastusin mo sa ibang bansa, mas malaki. Talagang gagastos ka ng milyon-milyon. At alam naman po natin, pag nasa ibang bansa ka, talagang uubos ka ng pera riyan. Ganyan po ang style na nakikita ngayon ng mga Pilipino, mga anak, asawa ng mga politiko. Grabe ang pamumuhay nila. Kaya po ang tanong, magkano lang ang sweldo ng mga politiko para ganito ang pamumuhay nila? Ganito po ba sila kayaman talaga na kung magbuhos ng pera at magwaldas ng pera ay parang papel lang sa kanila, mga kabayan, kung itapon? Kaya, yan po mga kabayan, ang issue po na pumuputok ngayon na napakarami na pong lumalabas na mga politiko. Ang tanong, may imbestigahan po ba lahat ito? Kaya bang imbestigahan ito ng binagoong Pilipinas lahat? At meron kayang mananagot man lang, mga kabayan, sa mga ganitong mga intriga? May malalalim na investigasyon kaya? At ito kaya ay mauungkat at sasabihin na mapapanagot? Mga kabayan, ang tanong nga natin mga kabayan, sila rin yung nag-iimbestiga.
Yun ang mabigat, di po ba? Yung lumalabas na mga issue ngayon na nagkakaroon ng involvement sa mga contractors at sa mga district engineer, sa DPWH, nandiyan ang COA, at nandiyan ang mga politiko na involved na nagkakapera. Ang malaking katanungan natin, may makukulong kaya? May mapaparusahan kaya mga politiko? At isusuka kaya nila? Maisusuka kaya nila at maibabalik sa taong bayan, sa kabang yaman, sa gobyerno, ang pera na mga pinorsyento nila, mga ninakaw nila umano? Yan po ang malaking katanungan po natin. O matatabunan lang po ito, itong mga issue na ito. Natatabunan lang po. Ganun po ba? Dahil yung pera ay wala na? Matatabunan na naman ang ibang issue? Huwag naman sana mga kabayan. Huwag naman sana ang ating pera ay mabaliwala at walang managot. Dahil pagka ganyan po ang nangyari, ulitin po nila yan. Ulitin po nila yan mga kabayan. Nakakalungkot lang po. Baka wag naman po sana, baka po ang mangyari po sa ating bansa ay katulad po na nangyayari po sa Indonesia. Mahirap po mga katambay. Dahil sa Indonesia, hindi na po nila matanggap ang nangyayari po sa kanilang gobyerno. Hindi po ba? Grabe po ron ang galit dahil nga po sa sobrang korap ng gobyerno na po sa Indonesia. Ganyan po ang nakikita po natin sa ating bansa ngayon. Sobra na po ang korupsyon. Tingnan po natin ang kaganapan at ang nangyari po sa Indonesia mga kabayan. Silipin lang po natin. Grabe po ang nangyari dyan. Ito po mga tambay, pakinggan po natin ito. Yung galit at korupsyon. Nagpaalala naman ang ating pamahalaan sa mga Pinoy doon na maging alerto. Narito ang Frontline News Abroad. Sinilaban ng mga rallyista ang Regional Parliament Building na yan sa Makassar City sa South Sulawesi Province sa Indonesia. Isa lang yan sa mga building na sinunog ng mga nagpoprotesta nitong mga nakaraang araw. Sa Jakarta naman pati government vehicles at mga police mobile sinunog. Sinunog din ang isang bus station. Bukod dyan, pinuntira rin ng mga rallyista ang bahay ng ilang politiko. Nilooban ng mga bahay at tinangay ang mga gamit. 5 tao na ang napapabalitang nasawi sa mga protesta sa Indonesia. Nagsimula yan ng umalma ang mga tao sa sobra-sobrang bonus umano na natatanggap ng halos 600 miyembro ng House of Representatives. Mula pa raw noong nakaraang taon, may 50 million rupiah o higit 170,000 pesos na house benefits kada buwan ang natatanggap ng mga kongresista. 10 beses. Yeah, mga tamay, ganyan po nangyari sa Indonesia at nangyayari na rin po sa ating bansa. Grabe po ang nakukuha at natatanggap ng mga pakinabang na mga politiko sa ating bansa. Baka po ganyan ang mangyari sa ating bansa sa galit ng mga Pilipino dahil lang nakikinabang lang po ng pera ng taong bayan ay sila lang po mga politiko, mga asawa, mga anak at mga kabit, mga kabayan. Dahil karamihan po dyan, hindi mawawala ng mga kabit po yan, mga kabayan. Grabe po, no? Kaya baka po dumating ang panahon na maging Indonesia po ang ating bansa. Pag hindi po tinigilan ng mga demonyong magnanakaw ang ating pera na buwis. Saka nagtataka lang din po tayo mga tambay, ano? Sabi nga nung ating mga kababayan, bakit tahimik? Laganap ang korupsyon kay BBM sa kanyang administrasyon. Pero tahimik na tahimik po lahat. Pati po ang Makati Business Club na nagbibigay po ng napakalaking buwis sa ating bansa, yung kanilang mga negosyo. Tahimik na tahimik po sa korupsyon. Bakit kaya? Ganon din po ang mga simbahan. Tahimik. Ang mga makakaliwang grupo, tahimik. Tahimik po silang lahat. Bakit kaya? Bigla pong nakapagtataka. Ngayon lang po nangyari yan. Napakarami na pong administrasyon na sila po'y maingay lahat. Pero nung pumasok po ang binagoong Pilipinas, bigla pong nanahimik. Lahat po ay may busal yata ang bibig. Pati mga negosyante sa atin, mga tambay, na hindi po yata nangihinayang na ibinubulsa lang po at kinukurap na mga magnanakaw na mga politiko, mga contractors at nasa DPWH. Siyempre, kasama na po COA dyan. May mga sangkot din po dyan. Tahimik po sila, mga kabayan. Huwag naman po sana. Dahil napakarami na po na natutuklasan
ng taong bayan sa mga politiko, lalong-lalo po sa Kongreso. At ngayon po, ayan na, pati ang Senate President at pati ang kanyang asawa ay kinu-question ang mga luho nila, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, at sana marisolba po ang issue na ito. Kung hindi po ito mariresolba at wala pong mananagot sa isang damukal na korupsyon sa ating bansa, baka dumating po ang araw ay maging Indonesia po at masunod po ang ating bansa na parang Indonesia na ang taong bayan ay hindi na po kaya tanggapin ang ginagawa ng mga demonyong politiko sa ating bansa. Maraming salamat po sa gusto po na ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo. At sa patuloy po nagsusubscribe, thank you po sa inyo mga kabayan. Maraming salamat po. At syempre po yung mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod, thank you rin po. Maraming salamat po sa inyo po mga biyaya. Thank you po sa inyong lahat. At syempre po, ang dalangin at panalangin po natin, sama po natin ang pamilya Duterte, ang ating Vice President na maingatan po sana na mailayo po sa kapahamakan. Ganon din po ang dating Pangulong Duterte na mailayo sa kapahamakan at mabigyan pa po ng mahabang buhay at syempre po, makauwi pa po sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po mga tambay. At tayo rin po mag-ingat. Ingat po tayo. At magdasal din po ng maingatan po ang ating buong sambahayanan. Maraming salamat po sa muli. Bye-bye.